Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na issue na bumabalot ngayon dito kay Pi Network. Ayan, particular po ang kanyang mainnet migration. Sa halip na kasiyahan at tagumpay, ang inaasahang paglipat ng mga Pi coins sa mainnet ay nauwi po sa kalituhan, galit at pagkabigo ng maraming users. Kaya yan, bakit nga ba maraming Pinoy at mga Pi users sa buong mundo ang hindi makalipat sa open blockchain kahit kompleto naman sila sa requirements? Kaya yan, maliban po dyan ay pag-uusapan din natin ang mga technical problems gaya po ng KYC, 2FA at ang nakakainis na zero balance error. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ang source po ng ating balita rito ay ang Cointelegraph, The Future of Money. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng Pi Network Mainnet Migration. Ayan. Bago po natin himay-himayin ang mga issue ay unawain po muna natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mainnet migration nitong si Pi. Si Pi Network ay na-launch po noong taong 2019. At isa po siyang mobile app kung saan ay pwede pong magmina ng Pi coins gamit lamang ang ating cellphone. Marami po ang nainganyo rito dahil hindi po kailangan ng mamahaling kagamitan o mataas na kuryente. Ngayon, ang layunin po ng migration ay ang mailipat ang mga namina na Pi coins mula sa mobile app papunta sa OpenPi blockchain. Ito ang tunay na decentralized network kung saan pwede nang gamitin ang ating Pi para sa transaction, pagbili or pag-trade sa mga dApps or decentralized applications. At ayan, meron pong 5 hakbang sa migration checklist. Una, ay kumpletuhin po ang KYC or Know Your Customer Verification. Pangalawa ay gumawa po ng custodial Pi wallet gamit ang Pi browser. Pangatlo, pumili ng lockup configuration para sa tokens. Pang-apat, i-enable ang 2FA or two-factor authentication. At ang panglima ay pirmahan ang Pi token acknowledgement form. Pero heto na ang problema. Kahit na kumpleto ang mga checklist ng maraming users, hindi pa rin po sila makalipat sa mainnet. Kaya ang pinakamalaking tanong dito ay bakit nga ba? Ayan, unahin po natin sa pinakaunang problema kung saan po ay ang KYC ng Pi Network. Ayan. Isa po sa pinakamatinding sagabal sa migration ay ang KYC issue. Maraming users ang nagrereklamo na kahit nakapasa na po sila sa KYC, ilang buwan na ang nakaraan, hindi pa rin po sila makalipat. May mga gumagamit na nagsabing tentative approval lang ang lumalabas sa kanilang status. Ibig sabihin ay parang kinikilala po ng system na ang kanilang KYC nag-KYC po sila pero hindi po sila tuluyang natatapos. Hindi po nila tuluyang natatapos ang proseso. At ang mas masaklap, ayan, ay kahit malinaw ang mga larawan at tama ang mga dokumento, stuck pa rin sila or ipit pa rin po sila. Ang ilan po sa kanila ay paulit-ulit ng nag-a-apply at nagpapalit ng device pero wala pa ring pagbabago. Isang user nga ang nagsabi rito, ayan, give me the damn Pi. I worked hard for 6 years. Why this constant delay? Ayan, halata sa kanyang tono ang pagkadismaya. Kaya imagine mo na lang, 6 na taon kang naghintay tapos ganito lang ang iyong mapapala. Kaya ayan, ganito lang pala. Ngayon ay sunod ay dito naman po tayo sa 2FA problem. Ayan, ang problema naman sa 2FA at saka ang Pi migration. Bukod po sa KYC, isa pa sa sumasablay ay ang 2FA or two-factor authentication. Sa teorya, maganda po ang layunin nito. Dagdag seguridad po ito para sa token transfer gamit ang email confirmation. Pero ang nangyayari, maraming users ang hindi nakakatanggap ng verification email. Yung iba naman ay natatanggap nga pero expired na o nagli-lead sa error page. Ang mas malala, pagkatapos pong mag 2FA ay nababalik pa ang tokens nila sa app at kailangan ulit simulan ang buong migration. May nagsabi pa nga sa Reddit na
Ayan, my Pi returned back to the app. I've already added the email address twice now, but nothing has changed. Ayan, grabe, parang laro ng snake and ladder. Aakyat ka na, pero babalik ka sa simula. Ngayon ay ito naman yung panglima na issue rito. Bakit zero balance ang nakikita ng ibang users sa kanilang Pi wallet? Ito na marahil ang pinaka nakakainis sa lahat. Imagine mo, nakompleto mo na lahat, ang KYC, wallet, 2FA, signed form, pero pagtingin mo sa wallet mo ay zero balance pa rin. Marami ang nagsasabi na sandali lang lumitaw ang kanilang balance tapos biglang nawala. Yung iba naman ay never talagang nag-appear. Ayon sa ilang developers sa community, baka ito ay dahil sa back-end synchronization error o pagkukulang sa user interface. Pero walang malinaw na pahayag ang Pi-core team tungkol dito. Dagdag pa dyan, bumaba pa ang presyo ni Pi mula sa 0.64 pababa ng 0.60 nitong unang 2 linggo ng June 2025. Malaking kabawasan ito sa tiwala ng mga holders. Ayan. Ngayon ay bakit naman po may mga conspiracy theories at saka scammers na sumulpot? Sa gitna po ng kaguluhan ay may mga users na pinagdududahan ang isang wallet na may may ending na address na ODM or di umano'y may hawak na 276 million na Pi. Ang sabi nila, baka ito raw ay gamit sa liquidity control ng Pi-core team pero wala pang kumpirmasyon. Ayan, baka ito raw ay gamit sa liquidity control ng Pi-core team pero wala pang kumpirmasyon. Samantala, sinamantala rin ito ng mga scammers. Maraming peking Pi support sa X, Reddit at saka Telegram na nag-aalok ng fake KYC reset o migration forms sa kung saan ay phishing lang pala. Nakakabahala dahil hindi lang Pi ang nawawala, pati personal na impormasyon. Ngayon ay kailangan bang tuluyang maililipat ang Pi coin sa mga wallet? Sabi ng Pi-core team, may mga technical fix na ginagawa. Yan, ginagawa po sila at dapat ay i-check ng mga user ang mga sumusunod dito. Una ay siguraduhin kompleto ang mainnet checklist. Pangalawa, nakompleto na ang 2FA confirmation. Pangatlo, i-clear po ang cache ng Pi app at i-reinstall ito. At ang panghuli ay i-update po ang Pi app sa version 1.41.0. Para sa mga Chinese users naman, may dagdag pa silang compliance video na kailangang panoorin bago makapasok sa app. Sinasabi ng ilang community members na ito raw ay nakatulong sa pag-unfreeze ng wallet at 2FA issues. Pero hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na roadmap, timeline or technical report mula sa Pi-core team kung kailan po tuluyang maaayos ang lahat ng mga ito. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Bilang mga Pinoy na parte ng global Pi community, malaking epekto po ito sa ating kumpiyansa sa platform. Marami po sa atin ang matagal nang umaasa na magiging extra income itong si Pi or magiging bahagi ng future economy. Pero sa dami po ng mga bugs, delays at saka scam threats, mas marami na ang nagdadalawang isip kung worth it pa bang ipagpatuloy ang tiwala. Para sa mga nag-invest ng oras at saka effort, ang kabiguan ng migration ay parang pagtataksil. Imbis na financial inclusion, ang natatanggap natin ay frustration. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, may potential pa rin naman itong si Pi Network. Malaki ang naipon nilang user base, may ecosystem fund pa silang $100 million at may mahigit 100 dApps sa loob ng kanilang system. Pero hindi po sapat ang pangarap kung wala namang maayos na execution. Kung hindi po agad maaayos ang KYC, 2FA at saka wallet sync issues, baka tuluyan ng mawala ang tiwala ng mga tao. Ang migration dapat ay celebration, pero ngayon, isa na itong test ng pasensya at pananampalataya. Sa uli, nasa kamay po ng Pi-core team kung gusto nilang panatilihin ang reputasyon ng Pi
reputasyon po ng Pi Network bilang crypto para sa masa. Pero kung hindi po nila ito siseryosohin, baka tuluyan na po itong matawag na isang pangakong napako. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.